Ilan po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit po tayo sa ating podcast habang nagkakape. Kape muna yung iinumin natin ngayon kasi dati yung iniinom ko tea, yung Paragis tea with lemongrass and tawag dito malunggay. Yung ang iniinom ko tuwing umaga, kaya lang naubusan ako ng supply. Hindi pa ako hindi pa dumarating. Nag-order na ako online, pero hindi pa dumarating. Baka within the week. Thank you Lord po dito sa kape. Basbasan mo po ito Panginoon, para maging kalakasan ng aking katawan. In Jesus' name, Amen. Painit pa pala. Masyado. Ininom ko agad ganon na dalsoan. Sa Tagalog yung dalso? Nakalimutan ko yung Tagalog ng dalso. Yung pag uminom ka ng mainit. Pakipost nga po, mga Bicolanong nanonood sa atin. Parang malapnosan yung dila sa sobrang init. Yung kape kasi, pag hindi naman masyado mainit yung tubig, hindi man masarap. Ito, yung coffee natin, walang sugar. Hindi na ako gumagamit kasi ng sugar para hindi tayo magka-diabetes. Ngayon, pag-usapan natin mga kababayan dito sa ating podcast, yung mga inspiring stories. Ito yung kwento ni Jimmy Santos, mga kababayan. At iba pang mga personalities na hindi natin kilala. Pero despite ng kanilang kapansanan po, mga kababayan, talagang nagsikap sila. Ginamit nila yung talent, God-given talent. So, importante kasi yung talent natin. Huwag nating itago po, mga kababayan. Pag hindi natin ginamit yung God-given talents, wala tayong reward. Kahit basahin ninyo po yung biblical story, yung parable of talents, walang reward yung servant na hindi ginamit yung kanyang talents. So, ganon mga kababayan. Ngayon, dito tayo sa talent ni Jimmy Santos. So, makikita ninyo sa kanyang buhay. Itong aktor na to mga kababayan, isang dating basketball player at naging komedyante. Lagi nating napapanood noon sa Itbulaga. Kaya lang, nag-retire na rin po siya. Siyempre, matanda na rin. Pero hindi siya tumitigil para maghanap buhay. So, tingnan ninyo, ayaw niyang maging pabigat sa kanyang pamilya. Very inspiring yung kanyang istorya. Bakit niya Mr. Maravillas, anong ginagawa niya, Nagtitinda na lang ng street food. Yan, Watch Jimmy Santos try selling street food in Nueva Ecija. Di ba niya Mr. Maravillas? Si Jimmy Santos nang pumunta ng Canada, nangalakal na lang. Nakita natin si Jimmy Santos nangangalakal. Nagtitinda ng mga kung ano-anong kalakal po, butit dyaryo, mga kababayan, kung anong pwedeng pakinabangan pa, maibenta. So makikita ninyo kung gaano ka down to earth, na despite his stature bilang dating kilalang komedyante, kilalang aktor, hindi siya nahiya. Although, tingnan nating mabuti yung kwento tungkol sa kanyang ginagawa for content purposes pala. Kahit ito pong pagtitinda niya, ang punto natin, be it the actual selling ng kalakal or itong pagiging street vendor niya sa Nueva Ecija, ang punto, gumagalaw siya mga kababayan para kumita, hindi para umasa maging pabigat sa kanyang pamilya. Yun ang nakakahanga mga kababayan sa kanyang attitude, sa kanyang behavior. Kaya ito gusto kong i-share sa inyo kung ano yung pinagagawa mga kababayan ni Jimmy Santos. Kasi kahit nag-iisa na lang siya, siguro naisip niya wala man na niya akong ginagawa,
hindi na siya makabalik sa Itbulaga. Kung anong rason kung bakit hindi na siya makabalik at as mainstay, nag-guest din siya. Matagal na, ilang buwan na-invite din siguro mga kababayan. Pero hindi na siya nakabalik as mainstay doon sa Itbulaga. Kaya ngayon, nagsasarili mga kababayan si sariling kayod itong si Jimmy Santos bilang bilang content creator. Kasi sayang naman yung kanyang talent, di ba? So ito sa ngayon, mga kababayan, sabi dito sa balita ng Inquirer, over a month after he returned to the Philippines from Canada, Jimmy Santos mingled with fans in San Antonio, Nueva Ecija as he tried his hand at being a street vendor for a day. Yan po, kanya-kanyang gimmick para maging content creator po. Yung iba, hirap na hirap sa paggawa ng content. Yung advice ko sa kanila, simple man lang po, ang sikreto po ng pagiging matagumpay na content creator, huwag kang nakikinig sa mga buzzers. Just do it. Then yung ginagawa mo, dapat parte siya ng hilig mo, passion mo dapat. At dapat may determinasyon ka na magtagumpay. Mindset nga po, everything in this world, you want to succeed. You want to succeed in life. Napabukaan niya, Mr. Maravillas, yung pananalita mo. Normal yan kahit sa mga mainstream media po. Kaya may editing. Ito kasi walang editing ito. Kahit si Corina po, nabubulol. Si Kabayang Noli. Si Karen Davila. Huwag masyadong conscious kasi that's normal. Yung magkamali kahit yung mga experts sa communication po, sa speech. Pag masyado kang conscious sa sarili mo, malamang sa malamang, mahirapan ka mag-succeed in life, magtagumpay kasi masyado kang masyado mong dinidibdib yung mga pagkakamali. Diba? Mindset po, mindset. Ang pagtagumpay sa buhay, mindset po. O, tingnan ninyo ito, si Jimmy Santos. Nga, despite his age, mga kababayan, retired na siya as actor, as a comedian. Ngayon, ginagamit niya yung kanyang panahon. May bagong platform naman po tayo, itong social media. Ginagamit niya para maging productive pa rin siya at hindi umaasa sa kanyang pamilya. Di ba po? So sabi dito, the comedian and former Itbulaga TV host vlogged his experience manning a street food stand at what appears to be a market through a vlog shared on his YouTube channel last Thursday, May 29. Di ba? Full-time vlogger na din po, mga kababayan, si Jimmy Santos. Shifting his career, mga kababayan. Una bilang basketball star po siya, nagsimula. Then, naging, sumikat siya. Naging artista, comedian, and host. Napakatagal na panahon siya naging host, mga kababayan, sa Itbulaga. Saka doon sa noong kasagsagan ng kanyang kasikatan. The Sharon Cuneta Show. O, di ba? Lang talaga ang panahon lumilipas. Pero ang importante po, kailangan gumalaw pa rin tayo. Kasi pag hindi, yung panahon na lumilipas, ang mangyari niyan, lilipasan ka ng panahon. Dulad ko, mga kababayan, nag-retire ako sa mainstream media 2016 at age 50. Kung iba-iba yung mindset ko, mga kababayan, wala na. Malamang palamoni na lang. Di ba? Ayaw naman natin na maging palamunin tayo ng ating pamilya. Kaya sabi natin, after retirement, trabaho pa rin tayo. Ito tayo ngayon. Content creator din. At yung ating skills, yung ating talent as a media personality, ginamit natin using another platform, social media.
O, di ba? Napaganda pa. Ganon lang po yung ating encouragement sa ating mga kababayan. Never surrender po sa buhay. At huwag ikaya yung trabaho. Kahit anong uri ng trabaho, I think ang purpose nito ni Jimmy Santos, kung bakit finiture niya sa kanyang content, yung pagiging street vendor, para bigyan ng honor yung ating mga street vendors. Kung wala itong mga street vendors, paano yung ating mga mamamayan? Magugutom sila habang naglalakad, di ba? Pasalamat tayo sa kanila kasi may nagtitinda-tinda. Di ba? Sa paligid. And anytime na inabot ka ng gutom, inabot ka ng uhaw, may pupuntahan kang street vendor na pwede kang bumili para maibsan yung gutom. Di ba? Diyan sa paligid po. Kaya bigyan natin ng importansya, pagpapahalaga ang anumang gawain. Kuminsan po may mga LGUs na masyadong pinag-iinitan yung mga magtitinda. Huwag ninyo masyadong pag-initan yung mga nagtitinda. Mabuti hindi nga sila umaasa sa ayuda ng gobyerno. I-encourage natin. Naalala ko si Diwata nung hindi pa masyado sikat. Yun, pinag-iinitan doon sa kanyang pwesto. O, di ba? So, imbis nating pag-initan sila, ilagay natin sa tamang lugar para hindi din nakakaabala. Hindi siya abala sa mga nagdadaan. Tamang lugar lang po. So, maganda itong ginagawa ni Jimmy Santos. Kaya nang makita natin, sabi ko, i-feature nga natin dito sa ating Life with Dan TM. So sabi dito sa kwento ng Inquirer, Santos also tried cooking the snacks himself while simultaneously attending to the customers. Hindi po it's not easy yung trabaho ng isang street vendor po. This job is hard, sabi po niya, for vendors because they work under the heat of the sun, and even under pouring rain. They need to be patient to earn money. Kita ninyo, mga kababayan, napakaganda yung pagkakwento ni Jimmy Santos. The realities of life na experience ng isang street vendors, yung kanilang struggle sa buhay, na dapat po ay inuunawa natin. So sabi niya rito, this type of work requires patience. You have to be strong and healthy to be able to do this. Mga street vendors din para po sa kaligtasan din ng mga mamimili, nire-require sila ng LGU na kumuha po ng permit sa pagtitinda. Saka siyempre kailangan na masiguro na healthy sila. Kasi baka makahawa, halimbawa may sakit, baka marumi, di ba? So sabi dito sa kwento, to conclude his blog, Santos introduced the owner of the street food stand where he worked and saluted vendors for their hard work. Yun, mga kababayan, ang magandang aral na napupulot natin sa ganitong mga uri ng vlogging. Kaya sabi ko sa inyo, itong podcast natin ngayon, ito yung design nito. To feature stories, hindi lang politika. Yung Dante Maravillas vlog, yung Bullseye News on the Go, marami kasi akong channel eh. Iba-ibang content. Pero karamihan about politics yung discussion natin kasi yun ang yung ating forte, mga kababayan. Doon ako nahasa kasi yun ang gawain ko sa mainstream media, commentary. Di ba? Pero sabi ko, ibahin ko naman dito sa ating podcast, Life with Dan TM. Kaya iba yung titulo ng ating channel. Para mag-feature naman tayo, mga kababayan, ng mga inspiring stories, success stories, mga problema siguro na encounter ng ating pamilya para mapag-usapan natin dito at mapulutan ng aral. Tulad nito, nakwento ng buhay ni Jimmy Santos
na after retirement, hindi siya tumigil sa pagtatrabaho. Like me, after my retirement at age 50 sa mainstream media, hindi tayo tumigil sa ating trabaho para hindi tayo po maging pabigat sa ating pamilya. Di ba? And sa mga aspiring content creators na masyadong nag-struggle, madaling sumurrender, gusto natin makatulong din sa kanila na ang pagiging content creator po, ito ngayon ang bagong emerging career. Dapat sabayan po ninyo. Tingnan ninyo yung mga artista, singers, actors, comedian, naapektuhan yung kanilang industry, mga kababayan, the movie industry because of the, una yung pandemic. So, kanya-kanya silang hanap ng alternative na trabaho. And most of them, nasa vlogging na din po, mga kababayan. Kahit yung mga nasa mainstream media, tulad ni Katunying, di ba? Ni Julius Babaw, ni Christine Babaw, ni OG Diaz. Kasi nagbabago talaga po ang panahon. So, hanap tayo ng pamamaraan kung paano we continue living, and we have to adjust. We have to adapt and adjust, mga kababayan, sa ever-changing times and ever-changing world. Pag hindi, ito yung sinasabi ko sa inyo, lilipasan ka ng panahon. Pag pinaglipasan ka ng panahon, kawawa ka. Di ba? So, mabuhay si Jimmy Santos. At yung ating mga street vendors na finiture ni Jimmy Santos, ang isang street vendor, to honor their sacrifices para sa kanilang pamilya. O ngayon, kanina, nabanggit ko, mga kababayan, yung isa pang gusto kong i-feature sa inyo. By the way, i-share ko pala itong napakagandang nabasa ko dito sa Facebook. Sabi dito, shinare ni Greg Sumilhig, isang financial coach. Sabi niya, if your salary is your only source of income, you are one step away from poverty. Hindi ko alam kung quotation nito galing kay Bill Gates or anonymous po ang nagsabi nito. Just an anonymous author. Pero kahit sino man yung nagsabi noon, napakaganda at napakatotoo yung kanyang sinabi. Na ang sabi niya, if your salary is your only source of income, you are one step away from poverty. Grabe naman yan, Mr. Maravillas. Yun ang hindi natin na-realize, most of us, including me, dati, na ang only source of income ko noon, yung pagiging empleyado. Si journalist, nagtatrabaho ako sa isang media company. Talagang kapos. Kailangan dumiskarte sa kung ano-ano mga nagturo nga ako, mga kababayan sa college, para lang mapunan yung pangangailangan ng aking mga anak kasi lumalaki na. Di ba? Kasi ang hindi ko na-realize, mga kababayan, itong sinabi dito, na if your salary is your only source of income, you are one step away from poverty. One step ka lang away sa pagiging pobre, sa pagiging mahirap. Kasi totoo naman, siguro baka masaktan yung ating mga workers. Pero pag hindi natin na-realize, tulad ko noon, ang katotohanan sa buhay, malamang sa malamang, you will stay sa ganyang uri ng pamumuhay. Ako sa parte ko, pati namin ang aking asawa, matagal din namin na-realize. Buti na lang may nakapag-seminar sa akin. Na-change yung aking mindset po. Salamat kay John Calub. Si John Calub nagbukas ng aking isipan. O, di ba? Naging guest ko sa radyo noon.
kasi may lecture siyang ginawa kung paano umangat sa buhay. Nabigyan ako ng ticket. So sabi ko, wala namang mawawala kung makinig tayo. So importante talaga na nakikinig at huwag masyadong assuming na alam na natin ang lahat. Continue on educating yourselves mga kababayan. Do not assume na alam na natin ang lahat. Kasi pag gano'n ang mindset mo, malamang mapag-iiwanan ka talaga ng panahon. Education is a continuing process. At hindi lahat ng knowledge and ideas makukuha natin sa four corners of the room, classroom. Most of the time, yung mga napaka-importanting knowledge makukuha natin outside of the classrooms. Di ba? O ito. Biglang dumaan mga kababayan ito sa timeline ko. Talagang sinave ko sa aking sa messenger ko. Iparinig ko ito sa inyo para mabago ang inyong pananaw sa buhay. Ito po. Dali lang. Life forever. That will change your life forever. Something that will change your life forever. The richest people on this planet, 75% are entrepreneurs, 15% are investors, 7% is inherited wealth, 3% are sportsmen, entertainers, and 0% are employees. Which one are you? Let me tell you something that will change your life forever. The richest people on this planet, 75% are entrepreneurs, 15% are investors, 7% is inherited wealth, 3% are sportsmen, entertainers, and 0% are employees. Ulitin natin. Let me tell you something that will change your life forever. The richest people on this planet, 75% are entrepreneurs, 15% are investors, 7% are entrepreneurs. Let me tell you, Anya. Let me tell you something, Anya, that will change your life forever. For you to realize, ito, Anya, yung facts. Ang mga pinakang mayayaman daw dito sa buong planet Earth, the richest people on this planet, 75% entrepreneur, mga negosyante. Kaya tama yung binasa ko kanina, na kung ang only source of income mo, salary, one step ahead ka lang or one step away ka lang from poverty. You see? Hindi ko po minamasama yung maging empleyado kasi galing ako sa pagiging empleyado and most of us galing sa pagiging empleyado. Kaya lang you have to realize kung gusto mong umangat sa buhay, dapat ma-realize natin yung reality in life on this planet na 75% pala mga entrepreneur. Ang mga mayayaman sa mundo. Let me tell you something that will change your life forever. The richest people on this planet, 75% are entrepreneurs, 15% are investors, 15% investors, 7% inherited wealth. Dati nang mayaman yung pamilya na mana, 7% siya sa mga mayayaman sa mundo. 3% mga tulad ni Manny Pacquiao, sportsmen and entertainers. Pero hindi lahat ng mga entertainers yumaman. Yung iba po, hindi naayos yung paghawak ng kanilang kita abang sikat pa. Ayun, bumalik sa pagiging mahirap. Maraming ganun po sa mga artista. Ang pinakang hard reality. Iwan ko kung matanggap ninyo. Pag hindi ninyo ito matanggap, hindi kayo makakaalis sa kahirapan. 0% employees, sabi niya dito. Hindi ako nagsabi nito, And 0% are employees. Which one are you? Which one are you, Anya? 0% employees. In other words, pag ikaw ay
empleyado and you remain as employee all your life, 0% ang yung chances, yung chance mo na umangat sa buhay. You see, ganun pala yun. So, kailangan talaga mag-upgrade. Di ba? Mag-graduate. Simula ka sa pagiging empleyado. And later on, pag medyo lumawak na yung inyong experience, then you really have to engage in business. Kung gusto mong umangat sa buhay, pero kung kontento na ka na sa buhay mo ngayon, na nakikipaghabulan sa pera, di ba? Okay. Depende yun kung masaya ka na. Di ba? Ayun man po. And sabi nga natin kanina, ito pa yung gusto kong i-feature sa inyo. Hindi po kakulangan. Hindi rason yung tawag dito, yung physical disability para hindi ka umangat sa buhay. Ito gusto kong i-share sa inyo. Kwento ng isang blind, mga kababayan. Muslim siya na naging top-notcher sa licensure examination for teachers. What is special about being a special education teacher? Ang pangalan niya si Abdul Aziz Dapilin, blind-led top-notcher. Number 9 siya po. Top 9. Yan siya. Kaya kung may physical disability kayo, o may pamilya kayo, kapamilya, encourage ninyo. Kung ito nga po na blind, naging top-notcher. Anong rason na kung wala kang physical disability, hindi ka magtagumpay sa buhay? Tingnan na lang ninyo, mga kababayan, si Baby Giant. Sumikat si Baby Giant. Mayaman na ngayon. You see, nilalait-lait ng kanyang, nabubuli palagi. Yun ang kwento. Although may mga totoo naman na kaibigan siya, nasubaybay yung kwento ni Baby Giant. Very inspiring. You see? So, hindi, ngayon, di ba, nakasama pa sa Batang Quiapo. So, dyan siya nagsimula, mga kababayan, pag-content creator. Dyan siya sumikat at yumaman. Despite ng kanyang physical disability, isa siyang, dwarf, bansot. Hindi dwarfism, yung pagkabansot. Pero hindi yun naging rason para hindi matupad yung kanyang mga pangarap na maiangat yung kanyang pamilya. You see, same thing ito pong may diferensya sa kanyang mata. Top 9. So itong si Abdul Aziz Dapilin, blind-led top-notcher po, isa na siyang teacher, license. Sabi sa shinare nitong si Carl Balita, Dr. Carl Balita, owner siya ng isang review center po. Sumisikat ng review center ngayon. Pahabolan niya na pagbati sa mga guro, lalo ng mga special education teachers. Here is the quote from Philippines' first blind top-notcher na si Aziz Dapilin. What is special niya about being a special education teacher? Overwhelming children's authenticity, the most genuine embrace. And thank you, I must say, come from children who cannot even talk, see, stand here, nor see. To all special education teachers like me, let us continue making a difference, celebrating diversity, and spreading the value of inclusivity. Happy Teacher's Day. You are amazing. Kita ninyo? So habang may physical disability siya, bulag yung kanyang isang mata, hindi yun naging dahilan para hindi matupad yung kanyang pangarap. He is gifted, mga kababayan, with a very positive mindset. Yun ang kailangan natin po. Do not despair. Gamitin yung talents na binigay sa atin ng ating Panginoon despite disability. Wala man pong perfectong tao. Kaya kung normal yung itsura mo, wala kang physical disability, more na dapat ka magsumikap sa buhay na mapaangat mo yung inyong kalagayan para sa iyong pamilya. Para siyempre sa sarili mo. Then, para sa iyong pamilya. Para hindi ka naging kabigatan sa iyong family na may magagawa ka pa rin kahit mayroon kang physical disability.
Yun ang punto natin kung bakit sinishare natin ito mga inspiring stories dito po sa ating podcast Life with Dan PM. Talagang dinisign ko ito na channel na to ng content ganito para maiba naman, hindi lahat puro politika, sakit sa ulo. Di ba po? Lahat na lang bangayan sa politika. Kaya sabi ko, gawa ko ng separate channel para mapag-usapan yung everything about life. Para mapaangat natin, mabago yung mindset ng ng ating mga mamamayan. Ma-share natin yung mga experiences natin sa buhay, hindi para magyabang, kundi para maging inspirasyon, lalo na ng ating mga kabataan. Tama po? Kaya yung aking yung aking pakiusap sa inyo, i-share po ninyong i-share itong ating video dito sa Life with Dan TN. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, click subscribe po. Kasi dito, feature natin yung mga inspiring stories, success stories. Kung hindi mga failures, ano yung mga pupulot natin sa mga failures na pinagdadaanan natin. Paano i-handle yung mga frustrations, failures natin sa buhay. Para hindi maging rason yon na tayo hindi magtagumpay sa buhay. Tama pa? O ito po, pakinggan ninyo yung interview sa kanya ni Dr. Carl E. Balita kay Abdul Aziz Dapilin. Top 9 sa licensure examination for teacher. Kahit siya po ay blind, yung isang mata niya yung blind. Diba? Yes, At itang tinaguri ang fake blind. Ba't ka tinataguri ang fake blind? Yung notion kasi nila ng blindness is parang one size fits all. Na blind, dapat naka-close yung eyes, dapat total darkness. Hindi na realize na blindness itself is a spectrum. Okay. Na iba-iba yung nakikita ng mga taong blind. Kahit dalawang tao, pareho silang blind. Iba pa rin. Iba yung extent ng vision nila, yung remaining vision nila. In your case, nakakakita ka ba? Nakakakita, pero it's a silhouette type na vision. Oo, kasi pagkausap silhouette. Hindi malinaw masyado. Tapos syempre, sa talino mong yan, marami Kala ko yung isang mata niya na hindi man blind kasi nakakakita ng maayos. Hindi pala. Silhouette lang. Kung lang ako na blind, masyadong mabigat yung pagkukunwari ng blind na inabot ko tong 28 years old na ako sa pagkukunwari ko. Tapos sabi mo, ano yung deal mo? Minsan kapag pagod na ako mag-explain, paulit-ulit na lang. Kaya sabi ko lang, palit kaya tayo kahit one day lang, kahit half day lang. Ayan. Maraming nawawaw kasi sa'yo. Halimbawa, pag nag-speech ka, sige, anong wow sa'yo? Yun, isa yan sa mga wow nila sa akin kapag nagsasalita ako. Kasi, ini-imagine nila na hahawa ko ng papel, may script ako. And ma-observe nila bigla-bigla na, halos 30 minutes na siya nagsasalita. O kaya, kapag sa lecture pa, buong araw siya nagsasalita. Pero, ni mag-glance man lang sa slide niya o kaya sa papel, wala siyang hinahawa. So wala kang script? So amazed na amazed, wala silang script. Nakaka-amazed? Oo, wala silang script? Wala silang script. And at the back of my head, bakit kaya itong mga taong itong amazed na wala akong script? Hindi ba dapat mas ma-amazed sila kapag meron akong script? Ayun! Kasi, diba? Ibig sabihin, ginabasa ko, one thing, kung nagkukunwari ako, mas madali yung buhay na babasahin ko na lang. Tama. Bakit ko pa i-construct yung thoughts ko na bago ko sasabihin? Tapos, gumagawa ka ng sarili mong PowerPoint. Yes, isa din yun. Pati colors. Minsan pati color, transition, effects. Tapos, minsan kapag tinatamad pa ako, pinapagawa ko pa sa Nagkakabili. Kapag mga, in 1 hour, kailangan yung PowerPoint presentation. Gagawin ng AI. Diba? And there's technology pa. Yun. Tapos pag gumagamit ka ng PowerPoint, sabi nga ni Engineer Jeff, amis na amis siya papanood ka. Kasi bakit mo alam yung susunod?
Yung explanation kasi ng Sir Carl is number 1. Ako naman mismo yung gumawa nun. Correct. Siyempre, ako yung nandun. Tama. Saka number 2, hindi ko naman mahirapan yung sarili ko na maglalagay ako doon na hindi ko kayang memoryahin or what. Tama, May control ng sarili kong material. And eto ba kung sinasabi to, the right practice or the evidence-based practices are actually inclusive practices. Okay. Diba tinuruan tayo nakapagawa ng PowerPoint, dapat minimal ang text. O kapag sinunod mo yun, you're being inclusive. Alright. Yung mga ginawa ng mga bagay. Hindi siya kailangan ng special training na kailangan mo enroll ng isang buong course para matutunang maging inclusive. Yung awareness lang sa mga right practices, what's right and what's wrong. Correct. Yung what's normal and what's not normal. Ano na yun way of inclusivity na yan. So huwag kayong ma-amaze na nagagawa niya yun kasi hindi naman talaga madali yung pinagdaanan mo to do that. But you were willing to learn it. Yeah. At saka isa pa, Sir Carl. Correct. May mga Kita times ninyo? na Very kapag positive. nag-move ako mag-isa, Yung lalo kanyang sa mga pananaw. unfamiliar places. Siyempre, ina-explore ko ba yung place. May mag-o-observe sa akin na biglang lalapit sa akin na na-observe, na-awa sa akin kasi minsan bubundol ako sa mga things, ganyan. At the back of my head, wala kasing point na maawa ka sa isang taong gano'n. Kasi disability is also an identity. Okay. Sabihin, mas magulat ka kapag blind ako, naniya akong mabangga sa iba't ibang tao. Tama. It only makes sense na kapag blind ka, normal for you or it is part of your identity. Now, if you're exploring places, because may limitation ka sa sight, You make mistakes. you stumble, Mas nga yung nakakakita, natutumba nun. There's no point of Surprise. or maawa ka, or although, pero human nature namin kasi na maawa ka, pero natin isipin na may mga akala nating problem or wrong. Hindi naman talaga siya problem. It's the identity of that person with disability. Correct. Alam mo, kung hindi ko makakalimutan sa'yo, yung sabi ko, bye Asis, see you tomorrow. Tapos bumalik ako, sabi ko, I'll be here tomorrow. Anong reaction mo nun? Anong tinuro mo sa akin nun? Sabi ko, hindi mo naman kailangan gumamit ng special words per Carl. No? Pwede gamitin yung mga words na usually ginagamit natin. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, blind siya. Kasi it makes things worse kapag Siya masyadong movie. iba. Like for example, hear you tomorrow, touch you tomorrow. Pakinggan ka naman, I'll smell you tomorrow, Sir Carl. Hindi naman talaga ganun. Diba? Funny, but ang ganda kasi ng individuality. Yeah. Individuality. At doon natin na-appreciate yung diversity. Yeah. And it's a beautiful kaleidoscope of identity. Nice talking to you, Asis, as always. At masaya akong nakita kita ulit dito at kumain tayo ng kuratsa. Alright, thank you. Di ba, mga kababayan, nakakabilib na despite his disability, hindi siya tumigil para maayos yung kanyang buhay. Kaya ito, lesson ito, magandang halimbawa para doon sa mga normal. Normal ka, wala kang mang ginagawa. Di ba? Para umangat sa buhay. Ano yun? Kung yung hindi normal, may mga physical disability, nagawa nilang ayusin yung kanilang buhay, mapaasenso yung kanilang buhay, how much more ikaw na normal? Di ba? Yun ang gusto natin na bigyan ng emphasis dito sa ating podcast ngayon. Gamitin natin yung God-given talents natin sa atin ang ating yung talent na binigay sa atin ng Panginoon. Kahit may physical disability, huwag maging hopeless sa buhay. Tama po? Ayan man lang, mga kababayan. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating podcast, Life with Dan TM, click subscribe. And like and share na rin po ninyo ng ating mga videos. Bye-bye po. God bless.